Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 3, Quarter 1, Week 4, Day 2. Layunin: pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aral ay inaasahang una, nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sarili at bansa. Pangalawa, natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa konteksto gamit ang pang-angkop. Pangatlo, nababasa ng wasto ang mga natutuhang salita. Pang-apat, na isusulat ng maayos at wasto ang mga natutuhang salita. Panglima, nakabubuo ng maikling talatang naglalarawan ng karanasan tungkol sa sarili at bansa. Mga bata, suriin ang mga larawan. Bilang mabuting mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa sarili, sa kapwa at sa bansa? Isulat ang iyong sagot sa nakalaan na patlang. Una, alin sa mga larawan ang nakita na ninyo? Ilarawan ito. Pangalawa, ano ang ginagawa ninyo kapag kayo ay napadako sa sumusunod? Lumang simbahan, mahabang daan o highway, pedestrian lane, tamang babaan at sakayan, at pamilihang bayan o palengke. Pangatlo, paano ka makatutulong upang mapanatili ang kaayusan at pagsunod sa batas sa mga nabanggit na lugar? Basahin ang mga salitang may naka-highlight at may kaugnayan sa mga sinuring larawan at pariralang ginamit. Una, lumang simbahan. Pangalawa, mahabang daan. Pangatlo, tamang babaan. Pang-apat, malinis na daan. Panglima, pamilihang bayan. Kung aalisin ang mga bahaging naka-highlight, ano ang kalalabasan? Maayos mo bang nabigkas ang mga ito? Ano ang gamit ng mga salitang na, nang, at G? Tandaan mga bata, ang mga salitang ito ay ginagamit upang pag-ugnayin ang dalawang salita o parirala sa isang pangungusap. Ito ay madalas gamitin sa mga kwento at usapan. Ngayon naman ay bumuo ng mga pangungusap gamit ang mga high-frequency words na ang, nang, na, ni, at na ginamit sa kwentong Ang Langgam at Ang Tipaklong. Mahalaga ang mga salitang ito dahil ito ay mga salitang ginagamit upang pag-ugnayin ang iba pang mga salita, parirala at mga pangungusap. Ngayon mga bata, basahin ang maikling tula. Si Inong Pilipino. Ako si Ino na isang Pilipino, mabuting mamamayan, tapat sa bayan. May mahusay na namumuno mula sa matatapang na ninuno. Mapagpalang Diyos ang gabay, hangad ay maunlad na buhay. Mga bata, tungkol saan ang kwento? Ano ang mga katangian ni Ino na nabanggit sa tula? Paano niya inilarawan ang kanilang bayan? Ano ang tawag sa mga bahagi ng salita na naka-highlight? At ano ang nagagawa ng mga salitang ito sa kabuuan ng pangungusap? Basahin muli ang mga salitang nakasalungguhit sa tulang Si Inong Pilipino. Ano ang inyong napansin? Ang pang-angkop ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa salitang naglalarawan at salitang inilalarawan nito. May tatlong uri ang pang-angkop at ito ay ang na, nang at G. Ang na ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. Halimbawa, tapat na pinuno.
malinis na hangin. Ang nang naman ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos ng patinig. Isa itong salitang ikinakabit sa dulo ng naunang salita. Halimbawa, lupang hinirang, tatlong bituin. Ang G ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa letrang N. Ikinakabit ito sa dulo ng naunang salita. Halimbawa, bayang magiliw, lupaing tahimik. Gamit ang mga larawan, piliin ang tamang pang-angkop na NG or nang at G na dapat gamitin sa parirala. Ngayon naman ay isulat sa patlang ang tamang pang-angkop na nang at G na dapat gamitin sa pangungusap. Lagyan ng wastong pang-angkop ang sumusunod na salita. Pagkatapos, ayusin ito upang makabuo ng isang simpleng talata. Ngayon naman ay isulat ang tamang pang-angkop na nang, na at G sa patlang. Mga bata, bumuo ng maikling talatang naglalarawan ng sariling karanasan tungkol sa mga sumusunod. Pagsunod sa batas trapiko, pagmamahal sa bansa. Gumamit ng pang-angkop sa pagbuo ng talatang naglalarawan. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!